Okay po. Hello, good afternoon po sa mga nag-a-apply ngayon sa City Employment. So, tanong ko lang sa inyo, no? Ang daming agency, so bakit dito kayo nag-apply ngayon? Ikaw, sir. Tayo ka nga, sir. Bakit nandito ka ngayon? First of all, ma'am, kasi no placement fee, Mhm. tapos po mabilis yung process. Okay. Kayo, ma'am? Yes po, tayo ka nga po, ma'am. Ah, nakita ko po siya sa Facebook page and nirecommend po siya sa akin ng friend ko na nasa Taiwan ako, Mhm. sa dito agency. Okay. What about po yung iba? Bakit nandito kayo ngayon? Sa dami ng pwede niyong applyan, so bakit sa city yung pinili niyo ngayon? Bakit po? Ikaw, sir. Yes, ma'am. Maganda po yung feedback na yung mga napaalis niyo po. Okay. So, doon po sa mga nag-a-apply, so syempre kailangan yung requirements natin ay complete. Kapag kayo po ay once na naka-line up na, or halimbawa, sabihin natin, na okay naman yung experience mo, meron ka naman ganun. So, yung mga ganun kasi, yun yung mabilis ka agad mabingwit ng employer, no? Doon naman sa halimbawa sabihin na natin, yung experience mo not related sa factory, bigyan nyo lang kami ng kahit 3 to 4 weeks para mahanapan namin kayo ng company na pwede sa inyo. So, habaan nyo lang lagi yung pasensya nyo kasi nga, para sabihin na natin ma-market ka agad. Ngayon, alam niyo naman siguro or narinig niyo naman siguro yung balita regarding doon sa National ID, di ba? So, yun na po ngayon yung tinatanggap doon sa TECO. So, make sure po talaga na lahat ng requirements muna natin ay dala natin. Lalo na yung passport, national, yung mga kinukuha natin sa labas, pakisuyo na lang po nun, ayusin nyo na kaagad, para wag niyo nang antayin na ma-check pa namin siya bago kayo ayos. Kasi alam niyo naman, kapag sinabi na ni employer na start na yung process, start na po talaga. Hindi po kasi, may mga employer kasi sa Taiwan na hindi na sila mag-aantay, lalo na kung matagal kang mag-ayos ng documents mo. Hindi mo kaagad inaayos yung requirements mo. Kahit na-select ka na ni company, pwede ka pa rin pong mapalitan kung sa requirements mo ay may problema. Katulad na lang sa voters, di ba? Sa voters hanggang next year pa ang bukas ng ano, di ba? So, paano na lang kung halimbawa sa voters mo, sabihin na natin single ka dun sa voters mo tapos married ka na. So, next year mo pa po siya mapapaayos. So, make sure po talaga na bago tayo mag-apply, doon sa mga mag-a-apply pa lamang, lahat ng requirements dapat po ay kompleto talaga. Okay? Then, about naman po sa buy data po natin, no? Yung pag-fill up natin sa buy data, dapat lahat ng details dito na ilagay mo. Okay? Wag lang po yung ano ba, kumbaga sabihin na nating, lagi kasi tinatanong sa akin ng mga worker kasi nakalimutan na daw nila yung mga past job nila. So, lahat-lahat, kailangan mailagay nyo dito yung mga details. Okay? Lalo na yung mga contact number dito sa buy data nyo. Kasi importante talaga ito eh. Kasi dito kami magbabase para malayin up agad tayo. Okay? Yung contact number naman na ilalagay nyo po dito is dapat mabilis talaga yung signal. Kasi kadalasan ng mga naglalagay dito ng mga contact number is hindi namin makonta kasi minsan yung iba, kulang-kulang yung numero. Okay? Dito naman sa may likod, ilalagay niyo po dito yung contact, kung sino yung gusto mong pa-contact sa amin, like sa relatives mo, dapat yung mas malapit sa'yo. Malayo man siya or malapit, basta yung sa kamag-anak mo, or kung wala ka namang kapatid na, kahit yung mga friend mo na lang. Kasi pag nasa Taiwan ka, mahalaga to. Okay? Then, sunod naman, dito naman, sa baba. Ang pag-fill up naman sa biodata po ay huwag niyo masyadong madaliin. Okay? Kailangan basahin ng mabuti. Lahat ng details ko kailangan nandito. And then sunod po, kapag may mga interview naman tayo, halimbawa naka-line up ka na may interview tayo, no? Kung magpapa-line up kayo talaga ng sigurado, make sure po talaga na darating kayo sa araw na yon. Kasi
Marami kasi mga aplikante na nagpapa-line up lang and then pagdating ng ano na, hindi naman pumupunta. So, ang ano lang naman namin diyan, kung willing ka naman talagang magpa-line up, pa-line up talaga, yung sisipot ka talaga sa mismong araw na yun. Kasi wala namang problema kung ayaw mong magpa-line up. Di ka naman din pipilitin. Okay? And then, make sure lang talaga na lagi ding ready kasi nga malay mo, maselect ka na. So, pag start na yung process, start na kaagad po. Naintindihan? And then, sunod naman, sa interview naman yung applicant, hindi naman siya ganun ka, sabihin na natin, kahirap. Kasi usually sa interview, tinatanong naman ng employer is about lang din naman sa mga work experience nyo. Hindi naman kayo paghihirapan doon unless prepared ka din. Okay? Hindi rin naman sila mahilig mag-usisa ng mag-usisa ba? Kasi more on experience mo lang naman. So, doon ka talaga magigisa sa mga work experience. Kaya, huwag tayong mandadayo ng mga work experience. Ilagay mo yung totoo talaga. Magtiwala kayo sa sarili nyo kasi kaya nyo naman yun. Naintindihan? And then, sunod naman, since nandito na kayo sa city, so ulitin ko sa inyo. Pag alam mo naman na, sabihin na natin, pasok naman sa bangay na nakalagay sa biodata nyo, bigyan nyo lang kami ng 2 weeks po dyan para hanapan ka ng company mo. Pag alam mo medyo tagilid tayo dun sa banga, so bigyan mo lang kami ng 4 weeks para mahanapan kayo ng company. Habaan nyo lang yung pasensya. Yun lang naman talaga sa pag-apply naman talaga natin is dapat yung pasensya natin is mahaba. Hindi naman kasi kaagad-agad na nag-apply tayo is pasok kaagad tayo, di ba, sa banga. So, syempre, mag-aantay-antay tayo ng mga ilang araw lang. And then, gagawin naman namin yung best namin para mahanapan kayo ng company kaagad. Okay? Then, mamaya, kung may mga questions kayo doon sa biodata, itanong na din po lahat agad-agaran para at least di po kayo magkamali dito. Kasi napaka-importante po nito. And then, meron din po tayong pinifilapan doon sa online application. So, kung ano yung nakalagay dito sa details nyo na to, ganun din po ang ilalagay nyo dito sa online application. Yung online application, sa akin lang kayo makakahanap nito. Okay? Ako lang po yung hahanapin nyo dito para sa mag-barcode. Then, bawal po mag-share ng QRs doon sa mga kapilala. Dapat sa iyo lang talaga. And then, fill upan bago tayo umalis dito sa city. Para sure talaga na nakapag-fill up ka talaga. Okay? Then, kung may mga katanungan pa kayo mamaya sa mga documents na mga kailangan, so after naman ito is, i-re-check ulit natin yung mga requirements natin kung talaga ay walang problem. Kasi ang dami pong mga nag-a-apply, lalo na kaninang morning. Ang dami nag-apply kanina, so kalahati dun sa kanila nalagas kasi nga dahil doon sa mga requirements. No? So, about naman kasi doon sa mga requirements po, hindi naman kasi porket yun lang yung narinig nyo, permanente ng ganon. So, nagbabago talaga siya. Okay? Ngayon po, kung hindi pa na-check yung mga requirements nyo kanina sa labas, i-double check ko po ulit siya pagkatapos po natin dito. So, para at least ano natin kung ba talaga ay complete na tayo at kasunod po noon, diretso line up na tayo. Okay? So, yun lamang naman po yung kailangan nating tandaan. About naman doon sa mga sa placement, depende naman yun sa company na mapupuntahan nyo, no? So, isasabihin naman namin sa inyo kung ano yung mga company na pinag-line up ng biodata nyo. Intindihan? And then, pag nasa Taiwan na tayo, lagi nyo lang po gagawin sipagan nyo lang sa trabaho. Yung bang, kung ano ka nga ngayon dito, dapat pagdating sa Taiwan, ganun pa din. Kasipag. Para si employer mo, magustuhan ka talaga. Kasi alam niyo naman, kay employer sa Taiwan, pag maganda yung performance mo, tuloy-tuloy talaga yung contract mo. Pero kung nandoon ka na sa Taiwan, tapos sabihin na natin, hindi okay yung pinapakita mo sa company, baka kasi hanggang 3 years lang. Pero pag okay yung performance mo doon, matik talaga yun na bibigyan ka ulit nila ng panibagong kontrata. Then, be on time palagi kapag ikaw ay pinagre-report lagi dito sa city. Pagkakalimutan, on time po palagi kung anong oras sinabi, hindi yung sasabihin sa'yo, mag-report ka ng 9 tapos dumating ka ng 10.
So, dapat on time po talaga palagi. Okay? So, may mga tanong po ba kayo? Regarding about dito sa ano nyo, sa ina-applyan nyo? Magtanong na gusto mong tanong. Ikaw, sir. Anong, sige po, anong gusto mong itanong? Sige, sir, huwag kang mahirap. Sige, tama sir. Ano mo gusto nyo itanong? Ma'am, Yes, ma'am. kung sa national. So, wala po yung aking hindi ko dumadating. Pero meron naman po ko dun sa apps. Sa national ID. Yung kagandahan kasi ma'am sa national, pwede naman yun kasi yung sa app mo doon sa online. Yung sa cellphone, yung digital, pwede na yun. Pero kasi yung papel lang, hindi kasi sila nag-a-accept ngayon na sa ano sa Teco. Basta ang inanong nila sa amin is yung national ID tsaka yung digital na ID. Yung digital. Mhm. Yes, sir. Paano po yun, ma'am? Yung ID po Nabubura siya. nabubura po yung picture. Yung picture. Okay lang naman na nabura na yung picture doon sa national ID as long as yung pangalan mo naman is nakabasa pa naman, readable pa naman. So okay lang din yun. Kasi makakakuha ka naman nun sa ilog kung gugustuhin mo. Sino pa? Ang mga ano natin ngayon, yung mga pinupost namin sa Facebook, yun talaga yung mga urgent natin ngayon. Pero sa ngayon, marami naman tayong mga job order ngayon na alam ko naman pasok kayo doon. So, titingnan na lang natin mamaya kung saan kayo pwedeng i-market doon sa company. Sino pa po? Sige, tanong lang kayo. Tanong lang. Ayan ako, ex-Taiwan, tapos resign. Pag extra yung naman nung tapos resign, wala namang problema din as long as pag nakabalik ka naman ng Taiwan, no? Huwag ka na mag-resign pag nandoon ka na. Kasi nga, hindi naman lahat ng 7 years ago na. So, pwede naman. Acceptable pa rin naman mga ex-Taiwan, ma'am. Ayun lang, pag binigyan tayo ulit ng chance, pagdating doon sa Taiwan, huwag na tayong mag-resign. Tapusin na natin. Kasi sayang naman yung chances na nabigay sa'yo ulit. Yes, ma'am. Sarap na. Kung required. Na hi? Usually naman talaga, ma'am, di ko po masasabi ka agad kasi nga, nagde-depende yun kung ano yung nakalagay doon sa job order na binibigay ng Taiwan. Pero more naman, basta may experience ka naman sa factory or di kaya naman kung wala ka namang experience, basta 4 years or vocational, senior high, pwede naman po ma-market doon. Sino pa? Yes, sir. Regarding po doon sa NBI ID, ma'am. Mm. Kung wala pong NBI ID, either NBI ID, Opo. Or ITIN ID po pala. PIN ID, Kung wala pong ITIN ID, saka EID, o yan. ID. So, sir, kasi yung ID kasi, kailangan nyo talaga yun, sir, kasi pag nandoon na kayo sa Taiwan, isa yun sa magiging requirements mo pag nandoon ka na. Importante po yun. So, kung wala pa kayong TIN ID, kumuha na kaagad. Halimbawa, number lang naman yung hawak mo ngayon. So, magpa-ID ka na kaagad. Kasi nga, pagdating mo ng Taiwan, kailangan nyo po yun. Kaya nagbukas kayo ng account doon. Digital na po yung Digital na din. So, yun, mag-apply na kaagad. Kasi para pag na-select tayo, meron na kaagad yung mga lahat-lahat ng mga kailangan natin. Kasi 'di ba, habang nag-a-apply pa lang tayo, dapat prepared na tayo para in case na ma-select ka, dire-diretso yung process mo. Kasi alam niyo naman po, halos lahat ng mga company namin dito, rush yung process. Like halimbawa, na-select ka ngayon, baka next month, deployment mo na kaagad. So, yes sir. Regarding po sa ID po, yung sa pag-ibig ID at saka payment po, record pa rin po kayo. Sa pag-ibig ID naman, sir, kailangan pa rin naman siya. Pero sa pagdating sa PhilHealth, hindi naman siya gaano. Pero kailangan mo din yan, syempre, para sa sayo. Okay ba? PIN number po. PIN number. Okay lang muna ngayon, ma'am, habang nag-a-apply ka pa. Pero make sure talaga na kukuha din. Kayo po. Lahat ba natanong na yung, yes sir, Regarding sa yung BSA. PSA ko po kasi i-chat dito, wala siyang QR code. Mm. PSA. Alam nyo kasi ngayon, sir,
Mas okay kasi talaga na yung TSA po kasi natin dapat ano na, yung may QR na talaga kasi nga ba-barcode na lang natin. Kasi 'di ba doon sa may TSA makikita mo kahit may local ka pa, makikita mo doon na tama lahat, 'di ba? Pero 'pag binarcode mo na kasi 'yan, possible kasi doon sa may barcode, may problem yung pagka-encode doon sa PSA. So, para mas malaman natin at mas maayos mo na ng mas maaga, kailangan ma-barcode na natin talaga bago tayo mag-proceed sa line up. Pero, nilaline up pa rin naman namin pag ganun yung cases kasi barcode lang naman. Pero make sure talaga pag sinabihan ka na ayusin mo, dapat magawa nyo na. Sino pa po? May tanong. Ma'am, pwede na po ba yung ganitong day off? Bago na po kasi yung ano ng Pag ganyan ma'am, naka-portrait dapat yung printout natin pagdating doon sa mga ganyan. Yung SS contribution details sa history, kasi yan yung gusto nilang format. Pag naka-landscape kasi ma'am, pinapaulit pa din. Para at least isang ano nyo na lang doon. Isang, naka-portrait po siya. Yes. Ay, tanong pa. Yes, ma'am. Ha? Sige, magtanong lang kayo. Yes, ma'am. Ma'am, sa petition of correction, yan taga po kayo sa typo. Yes, ma'am. Acceptable yung petition for correction. Ang ano lang kasi doon sa petition, halimbawa, doon sa middle name lang ng magulang. Sa middle lang ng magulang tsaka sa'yo or sa mother mo or sa father mo, pag ano lang naman, initial lang naman, papapetition mo lang siya, acceptable naman yon, pwede na. Kahit di ka na magantay doon sa PSA mo. Kasi nga, naayos mo na naman na. Pero, di ba merong mga cases na kapag nagpa-petition ka, usually pag pinapetition mo, hihingaan pa ng mga requirements ayon sa magulang, di ba? Sa ano, Mhm. sa junior. Doon sa junior. Sa ngayon kasi, okay na ulit siya. No? So, kapag nandoon na sa junior yung ano, wag yun nang galawin, okay na yun. Okay? Pero kung nagawa mo na, wala din namang problema, mas okay naman at naayos mo na. Pero kung hindi mo pa nagagawa, okay lang din naman. Ngayon, sa petition naman, halimbawa sabihin na natin, may problema yung first name ng magulang nyo. So, okay lang siya kung isang letter lang yung problema. Pero kung mali talaga yung spelling ni mother and father mo, ang gagawin mo, mag-wait ka ng 3 to 6 months bago ma-release. Bago ka makapag-apply ulit. Kaya nga, ang hirap na yung talagang mag-accept ka agad. Kailangan natin ma-check mo na lahat ng requirements. Kasi lalo na sa national, hindi naman lahat ng nag-a-apply may national ID na, di ba? Yung iba kasi sa kanila, kampante na sila doon sa UMID. Eh kasi na-shock din naman tayo. Kasi biglang binaban na ang ina-accept nila ngayon is yung national ID na, di ba? Eh more on yung hawak ng iba is UMID. So, kailangan talaga natin ma-double check lahat. Lalo na sa voters, pag may napansin kayo dyan na problema yung requirements sa voters nyo, mag-aantay pa kayo ng next year. Kasi hindi nyo na siya mapapaayos ngayon. Alam nyo naman, close na, magbobotohan na po next year. So, may tanong pa ba? Yes, sir. Regarding po yung for example po, ito sa diploma. Kung ano lang po ba yung updated o yung kaya education natin, kaya lang po ba yung kakailangan nila. Sa biodata, sir, lalagay nyo po dito. Pero, yung sa pinaka-diploma, kung ano yung pinaka-highest, yun yung ibibigay nyo. Yun lang naman. Pero sa biodata kasi, ilalagay mo yung sa high school, vocational, kung nag-vocational ka, like sa mga TESDA, lalagay nyo po dito. Kayo? May tanong pa? Nasagot ko na ba lahat ng tanong nyo? Ha? So, ano yung mga advice niyo doon sa mga mag-a-apply pa lamang na pupunta dito kay City? Di ba kanina pa lang nag-checking na tayo ng mga requirements. So, ano yung mga advice niyo doon sa mga pupunta pa lang para at least hindi na sila mahirapan magpabalik-balik ba? make sure muna na complete requirements na tapos double check. Kasi parang hindi hassle. Yes, tama. So, dapat talaga, ugaliin talaga natin Siyempre, hindi naman mahirap na may internet ka naman, di ba? So, ang dami na kaya ngayon, kalat na ngayon sa Facebook. So, pwede ka naman mag-check-check para hindi na hassle.
Kasi ang hirap naman na bumiyahe ka, layo-layo mo na tapos uuwi ka lang. So, mag-double check palagi po. Ay, tatanong pa po, ikaw sir, favorite na talaga kita. Ay, tanong ka ba? Ikaw ma'am, wala na? Ikaw po, ikaw sir, tatanong ka pa? So, mag-hi naman po kayo doon sa ating mga nanonood. Mag-hi muna kayo sa kanila. Na nandito kayo ngayon sa singkay. So, yun lang. Okay. Lahat agad ng requirements ko natin ay pa-arrange na kaagad para mabigyan na natin